Morning everyone. Balik na lot ako ni trabaho. Kay Lunes na. Naka-day off lang ako kay bakasyon na kamo. Tulog adlaw. So tulog adlaw luwat na akong day off. Dapat nga ang day off ko March 6. So di na ako magdi-day off kasi kakahiya naman. Magdi-day off ka ulit. Kasi ang day off ko talaga kinsinas katapusan. So magdudubli ako kung mag-day off ako ng 6. Kakahiya. Kasi kung iaano mo, ang day off ko niyan 2 araw eh. So, napadi off lang ako dahil may bakasyon sila. Ayun nga, guys. Isa lang masasabi ko sa inyo, isang tawag sa pagyayaya. Yung iba kasi sabi nila nahihirapan sila. Nahihirapan daw sila mag-alaga ng bata. Ito ganyan kasi malikot, kulit, dami lang basta nakakapagod daw. Basta lang masasabi ko, normal lang yan sa mga bata. Kahit nga anak mo malikot, makulit kung ito ganyan. Anak mo nga normal lang yan sa mga bata. Ikaw niyaya ka, kung gusto mo talagang ng trabaho, huwag kang magpili-pili na kung ano trabaho. Sa totoo lang ako, hindi ako mapili. Sadya lang talaga bumalik ako sa Kundo, sa Kalatiya, dun sa Paranaque. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa napapagod ako pagyaya. Gusto ko lang talaga ma-experience ng ibang trabaho kasi nakabalik lang ako dun sa Paranaque dahil dito sa Valenzuela, sabi nga nila daming factory na hiring. Oo, nag-apply na nga ako ilang beses na, dami kong Xerox na ubos na lang. Kakapasa ng Xerox na resume. Hindi pa rin ako natanggap. Ang pagkakaintindi ko kasi, one time kasi nagpasa ako sa agency. Basta agency yun. Tiningnan niya yung resume ko, nakalagay doon kasi 33 na ako 33 na edad ko. Natanggap nila 20 to 30. So hindi ako natanggap kasi 33 lampas na ako. So yun ang pagkakaano ko ngayon, mahirap na ako tanggapin ng ganyan ang edad ko. Kasi karamihan kasi, hindi naman sa lahat. Shopee nga kasi kahit no age limit. Umalis lang talaga ako sa Shopee kasi nagkakaproblema. Minsan ang sahod sa Shopee talaga. Hindi naman sa pag binabas ko yung Shopee totoo. Ang Shopee talaga, hindi na siguro, hindi ko alam. Lahat ba ng Shopee, ganito kasi, isa lang naman. Pero iba-iba lang compound yan. Hindi ko naman alam kasi yung ibang Shopee. Kasi dito sa amin sa Shopee, nadidili yung sahod. 2 beses na ako na hindi dili. 2 beses na ako nasakuran kulang. Ang OT ko, nabibilang ko yung sahod ko. Wala pa yung OT ko Tapos yung night difference, hindi pa bilang. Kaya nakipag-anuhan ako, hindi naman sana nakipagsagutan ako sa kay sir. Kumbaga dami ko lang inireklamo na bakit ganito yung sahod. Tapos napakalaki naman yung bawas ng benefits. Sabi ko sa kanila, dati napakalaki yung sahod ko pero maliit lang ang bawas ng benefits. Ngayon, kunti lang sahod ko, ang laki-laki tuloy. Tapos kulang-kulang pa yung sahod ko. Doon kasi ako umalis, kaya nag-apply ako dito sa iba. Wala talaga, di pa rin ako natawagan hanggat umabot na lang 1 buwan. Tatambay na lang ako, kakahintay na may matumawag sa akin. Hindi. Kaya nagdesisyon ako na bumalik ako sa Kundo. Kasi kahit anong oras, makakabalik talaga ako sa Kundo. Doon sa Paranaque, sa may Kalatiya. Kaya, ayun, na ako. Pero, nag-usap kami ng asawa ko na pansamantala lang to. Ayaw talaga niyang iwanan ko kasi wala naman siya mag-aasikaso sa kanya, naglalaban ng damit. Pinintindi ko na lang sa kanya kasi may anak din ako. Ayaw ko kasing iasa ko sa lahat sa kanya. Kawawa naman, iaasa ko sa kanya. Hindi naman niya anak na. At pasabihin na mag-uubliga din siya. Hindi pwede. Tayong nanay, tayo na niyan. Kumbaga mag-aalalay din tayo kasi siya, hindi naman siya tatay ng mga anak ko
Ayoko lang kasi kahit pa sabihin nagbibigay siya, ayoko. Kasi nahihiya ako eh. Kawawa naman siya magdoobliga lahat. Kaya, pinaintindi ko na lang sa kanya. Ang ginawa ko, kahit ilang buwan na. Napapansin ko naman kasi sa mabait naman. Okay naman kami, yung ugali. Kaya, inulit ko naman, sabihin ko sa asawa ko na, Han, kung maaari, pwedeng ano na lang ako hanggang December. Sabi ko sa kanya kasi hindi ko lang alam naman din kung magpaabot lang ng December kung yung ugali duro-diretso yung sobrang bait. Talagang gaganahan ka. Hindi lang natin alam. Pero mapapaalis din ako na kasi siyempre isa din yung na reason na bakit pinag-awayan niyo yung mag-asawa kasi wala ka lagi. Bihira lang kayo magkita. Sa isang buwan, 2 beses lang kayo magkita. So, pero mapipili ko rin yung asawa. Makakahanap din ako ng trabaho dito sa malapit. Sa ngayon lang kasi siguro mahirap. Yun lang kasing ano ko. So, yung lang po guys. Mga alas 2 babalik na ako sa trabaho. Awa na nga ako sa nagpaparinig niya. Isa naman daw siya, wala na siyang katabi. Sabi ko, tindihin mo na lang, di pwede iaasa ko sa'yo lahat. Ano sa kanya. Mga anak ko yun, obligasyon ko yun. Kahit sabihin mo, minahal mo. Kaya, kahit sabihin ng ibang tao na, ginusto mo yan, may mga anak eh. Ano, hindi. Nasa akin ang ano yan, sa akin na yung mindset na yan kung ano. Oo, nakakatulong naman yung kinakasama ko ngayon. Pero hindi ko linalahat. Naawa ako. Kaya magtatrabaho talaga ako hanggat makakaya ako. Mabuhay ko mga anak ko. Siya kasi nakakapagbigay. Lalo na pag kailangan ako, nabibigay agad siya. Pero kailangan ko lang magtrabaho. Hindi pwede aasa ko sa kanila. Hindi naman siya kasi hindi, tutusin eh. Hindi naman niya obligasyon niya. Hindi siya ang tatay ng mga anak mo. So, mabait lang talaga siya. Gusto lang talaga niyang ibigay kung sakali. Kailangan ako abot sa mga anak. Ibigay talaga siya. Yun lang po guys.